So mga kabaksing, sa laban po na ginanap ngayong araw sa Barclays Center sa Brooklyn, New York, ay taliwas po ang nangyari mga kabaksing sa inaasahan ng madaming boxing fans na easy fight lamang ni Gervonta Tank Davis, si Lamont Roach Jr. Dahil nagtapos po ang kanilang bakbakan sa isang 12 rounds majority draw kung saan pinahirapan talaga ng husto ni Lamont Roach si Tank Davis mga kabaksing. Sa katunayan nga ay napaluhod pa si Tank Davis sa round 9 ng kanilang bakbakan. Ngunit hindi ito binilangan ng referee mga kabaksing na counted sana as knockdown. Sa pagtapos ng 12 rounds mga kabaksing ay umiscore ang tatlong hurado ng 115-113 at ang dalawang hurado ay parehong nag-score ng 114-114 kung saan isang majority draw ang resulta o tabla. Kung binilangan lang sana ng referee mga kabaksing ang pagluhod ni Tank Davis na parabang nanghingi ng timeout, ay malinaw na panalo si Lamont Roach Jr. kung tingnan natin ang nasabing scorecards. Dahil sa resulta na yan ay napanatili ni Gervonta Tank Davis ang kanyang WBA World Lightweight title na may kartadang 30 wins with 28 KOs at may isang tabla. Samantalang si Lamont Roach Jr. ay umabanti sa dalawang tabla, may isang talo, may 25 wins with 10 KOs. Samantalang sa co-main event mga kabaksing ay naagaw din ni Gary Antoine Russell ang WBA World Super Lightweight title na hawak ni El Rayo Jose Valenzuela sa pamamagitan ng isang 12 rounds unanimous decision victory, kung saan hindi umubra ang estilo ng kampiyon na si El Rayo mga kabaksing sa mas mabilis na si Gary Antoine Russell dahilan ng kanyang pagkatalo, kung saan ang tatlong hurado ay umiscore ng 119-109 twice at ang isa ay 120-108 pabor lahat kay Russell. Dahil dito ay nalasap ni El Rayo ang kanyang ikatlong talo na may 14 wins with 9 knockouts. Samantalang si Gary Antoine Russell ay nag-improve sa 18 wins with 17 knockouts at may isang talo at bagong WBA World Super Lightweight Champion. Samantalang sa iba pang championship fight mga kabaksing ay matagumpay din si Alberto Puello sa kanyang WBC World Super Lightweight title defense. Ito'y matapos ang talunin sa pamamagitan ng isang 12 round split decision si Sandor Martin, kung saan ang tatlong hurado ay umiscore ng 115-113 twice. Samantalang ang isa ay 116-112 na pumabor lahat sa kampiyon na si Puello. Dahil dyan ay nag-improve na ang undefeated na kartada ni Puello sa 24 wins with 10 knockouts and still WBC World Super Lightweight Champion. Samantalang si Sandor Martin ay nalasap ang kanyang ika-4 defeats na may 42 wins with 15 KOs. Samantalang sa bakbakan naman mga kabaksing na ginanap sa bansang Puerto Rico ay nakuha ng former world champion na isang knockout artist na si Sabril Matias ang panalo kontra sa isang Meksikano na si Gabriel Gullias Valenzuela sa pamamagitan ng isang 8 round technical knockout upang mag-improve ang kartada sa 22 wins with 22 knockouts at may 2 defeats.